So, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 26, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Covenant of Redemption at ang paano lumalalim sa Biblia and special series number 2 of 2:10. And ng scripture po natin ngayong araw ay Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Sabi po dito, "For He chose us in Him before the creation of word to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will." Sa Tagalog po, bago pa likhain ang sanlibutan at pinili niya tayo pang maging kanyang sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. So, ang teaching po natin ngayong araw is the Father plans our redemption. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos po ay pinlano po yung ating redemption na parang inalay niya po ang ating Panginoong Jesucristo. Binigay niya po yung buhay niya para po sa atin, sa kaligtasan po natin. Na yung redemption po is the agreement within Trinity in which the Father declared the salvation of the believer. The Son willing agree to redeem them through His life, death, and resurrection, and the Holy Spirit committed to apply this redemption. Ayan po. So, pinlano po yan ng ating Panginoong Diyos, yung redemption na tayo ay maligtas sa mga kasalanan natin. And teaching number 2, Jesus Christ accomplishes our redemption. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Jesucristo po ay in-accomplish niya po yung ating redemption, na inalay niya po yung buhay niya para po tayo ay maligtas, makuha natin yung salvation, at tayo po ay siya po ay niredeem niya po yung buhay niya in death and this resurrection, and Holy Spirit applying this redemption sa atin. And teaching number 3, the Spirit applies our redemption. Yan nga po, na in-apply po ng ating Holy Spirit yung committed to applying our redemption sa atin po. And application number 1, absorb the blessings of redemption. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, na absorb po natin yung blessings na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ng Trinity, na yung blessings po na yun is redemption, na lumigtas po tayo sa ating kasalanan. And application number 2, be grateful and loving as God adopted children. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, na tayo po ay maging grateful and loving sa ating Panginoong Diyos, na tayo po ay adopted children na po, na niligtas niya po tayo. Niligtas tayo ng Trinity at hanggang ngayon ay patuloy tayo nililigtas ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, commit your life to serving God. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin, na i-commit po natin yung buhay natin na nag-serve tayo sa ating Panginoong Diyos, dahil nga po niligtas tayo ng ating Panginoong Diyos. Sinalba niya po yung anak niya para po sa ating kaligtasan. And discussion, how does each version of Trinity plays a role in our redemption? Ito nga po na para po sa devotion ngayong araw, na each version of the Trinity play a role in our redemption, dahil nga po yung ating God is pinalo po itong redemption natin para po sa ating kaligtasan sa mga believers, and yung Son naman po is willing to agree to redeem through His life, death, and resurrection, and the Holy Spirit committed to applying this redemption sa atin. And ayun lang po yung mga role nila. And ayun po, ngayong araw, maraming salamat. God bless.